ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang nagbibili ng mga baka, mga tupa, mga kalapati, at mga namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at pinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Sinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin niyo rito ang mga yan. Huwag niyong gawing palengke ang bahay na aking ama." Naalaala ng kanyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." At dahil dito ay tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tandang may bibigay mo upang patunayang may karapatang kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibayin niyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw." At sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito, at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalaala ng kanyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa partikular na linggo pong ito, dahil pumatak ng ika-9 ng Nobyembre, ay pinagdiriwang po natin ang pagtatalaga ng Basilika o ng Archbasilica ng Laterano sa Roma. Ang pista po natin ay hindi pista ng isang santo o isang banal, kundi pagtatalaga ng simbahan. At bakit pinagdiriwang natin ito sa lahat ng simbahan sa buong mundo? Sa atin, sa diocese, pinagdiriwang po natin yung dedication o pagtatalaga ng katedral na siyang simbahan ng ating obispo, ang katedra. At ang Lateran Church, ganong kahalaga dahil yan po ang simbahan ng Santo Papa. Yan ang katedral ng Roma. 4 na mahalagang simbahan po yan sa Roma. Pag mapupunta po kayo, magkakaroon ng pagkakataon na magbiyahe. Sa madalas, nakikita natin yung pinagmimisahan ni Pope, yung St. Peter's Basilica, na nakatalaga para sa karangalan ni San Pedro, at nandun nakalagak yung kanyang labi. At ang isa pang haligi ng simbahan, si St. Paul. Kaya naririnig natin yung simbahan St. Paul outside the wall. Kasi sa labas nung pader na yon ng Roma, pinugutan ng ulo si St. Paul, at doon tinayo yung isang simbahan sa pag-alaala sa kanya. At ang pangatlo na mahalagang simbahan, siyempre nakatalaga sa mahal na Birhen, kaya St. Mary Major. At yung pang-4, ito po yung tinatawag na St. John Lateran, pinangalan kay San Juan Evangelista at kay San Juan Bautista. Kaya magkasama yung parehong pangalan na yon ni St. John. At tinawag po na Lateran kasi yung lupa na kinatatayuan nito, yung burol na kinatatayuan nito, ay dinonate ng pamilya Laterani. Para lang halimbawa, pag tinawag natin yung katedral natin sa Immaculada Concepcion ng Malolos, dahil yun po yung lugar. At mahalaga ito kasi ito pong Archbasilica na to, ito po yung tinatawag na Mother of all Churches.
At bukod po doon, yan ang unang simbahan na tinayo. Na tinayo pa nung panahon ni Emperor Constantine. Mga 315 o 20 AD. 320 AD, mga ganong panahon. Kaya makikita po natin ganong katanda yung simbahan na yon na hindi naman po uso yung lindol doon sa lugar na yon ng Italia. Di katulad sa atin. Kaya pagpapakita po ito ng pananatili ng simbahan sa matagal na panahon at pananampalataya na lumaganap, nagsimula doon at nandun kumalat sa buong mundo. Sa atin dumating 1500s. Kaya mga simbahan po natin mga 400 years old. Pero yun, libong taon, siguro mga 1,900 years old yung mga simbahan po na yan. At mahalaga para sa atin yan dahil diyan lumago ang pananampalataya. Diyan namulat at nakilala ng mga tao ang Diyos. Diyan inaralan yung bawat isa sa atin. Minsan ay kwento ko na nga po sa inyo ang mga simbahan, mahalagang bahagi ng buhay natin. Ang parokya natin, batang parokya. Ako po talagang taga may kawayan. Pero pag binabalikan ko nung madistino po kami sa bayan, at marami sa atin yan, bahagi kayo ng parokya before ng Baraswain, nagpupunta din sa katedral. Pag inaalala ko po, yung unang pagkakataon na nakapagsimba po ako sa katedral, high school na po ako noon eh. First year high school kami sa seminaryo. 1978. 88, 98, 2008, 18. 47 years ago. Na nung araw nagsimba lang kami kasi pag December 8, pupunta yung mga seminarista, minor seminarians po kami. Sisimba doon tapos mamimista kay Bishop, magmamano. Tapos balik uli kami doon sa seminaryo. Tapos pagkalipas ng maraming taon, kami naman na yung nagmisa doon. Pag-isipin po natin, bawat isa sa atin, pag binabalikan natin yung mga simbahan, yung mga bisita natin, pinapaalala sa atin dyan yung ating pananampalataya. Kung paanong inakay tayo ng ating mga magulang, kung paanong kasama natin yung ating mga kaibigan, kung paanong bilang mga mag-anak, linggo-linggo, dumudulog tayo sa hapag. Kung paanong ngayon, na sinilang yung ating parokya, mag-anak din tayong pumupunta kahit alam natin nandyan yung banta ng bagyo. Nandun na, patuloy na humingi ng awa, patuloy na manampalataya, patuloy na maging puno ng pag-asa. Kaya nga po sa Ebanghelyo natin mga pagbasa, pinakikita sa atin na hindi lamang yung pisikal na simbahan. Yun yung templo ng Jerusalem na binabanggit doon sa unang pagbasa. Maihalin tulad natin sa mga simbahan natin. Pero binigyang diwa ng Panginoon na hindi lang yung pisikal na lugar. Kundi dito, sabi ng Panginoon, siya mismo, siya ang nagpapabanal sa lugar na ito. Banal ang lugar na ito, hindi dahil ito'y simbahan. Banal ang lugar na ito dahil dito inaalay ang sakripisyo ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil dito pinagdiriwang natin ang mga sakramento. Dito patuloy na pinababanal tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng banal na Eucharistia. At ang lugar na ito, hindi lamang yon. Sa biyaya ng kaligtasan na pinagkaloob sa atin ng Panginoon, binigay din sa atin yung karangalan na tayo ay maging mga templo din na yan ng Diyos. Kaya nga ang ganda po nung pagkakasabi doon sa ating pangalawang pagbasa. Hindi ba nyo alam na kayo templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Banal ang templong ito at kayo ang templong yan. Diba? Sabihin mo nga sa katabi mo, ikaw ang templo ng Diyos. Kaya hindi ka pwedeng magmarites. Kaya hindi ka pwedeng mag-isip ng masama.
Iyan yung napakahalaga po sa panahon natin na maisip natin ngayon. Ano nangyari? Bakit ganito yung mundo? Sira yung kalikasan, kalbo yung mga kagubatan, tapos substandard yung mga proyekto ng gobyerno natin, lalo na rito sa ating lugar. Ano nangyari? Yung pananampalataya natin. Mahalagang balikan po natin ang pagkakataon na sa ating pagdadasal, ano nga bang laman ng ating dasal? At sa ating pananalangin, tinutulak ba nito tayo na magsakripisyo, gumawa ng kabutihan? Ang simbahan, banal siya na lugar dahil diyan inaalay ang mga panalangin. Diyan inaalay ang mga sakripisyo. Diyan ibinabahagi ng Panginoong Jesucristo ang kanyang buhay sa atin. Tayo po ganun din. Bilang templo ng Espiritu Santo, ano nga bang panalangin natin? Katulad din ba ng panalangin ng Panginoon na natupdi ng kalooban ng Diyos? At anong kalooban ng Diyos? Ang maging daluyan ng kanyang pagmamahal. Baka mamaya katulad na nangyari sa templo sa Jerusalem, mga material na bagay lamang ang hinangad. At ultimo, sa loob ng templo, gumagawa sila ng mga kabalostagan, kawalan ng katarungan. Kaya nga maski sa panahon ngayon naririnig natin yan, sinasangkalan pati ang Panginoong Diyos. Hindi po sapat na sabihin lamang natin na tayo naniniwala sa Diyos. Hindi po sapat na ipahayag natin ang kabutihan ng Panginoon. Napakahalaga na tayo bilang mga templo ng Diyos, tumutupad ba sa kalooban ng Diyos? At ang hamon sa atin ay ang maging daluyan ng kanyang pag-ibig. Ngayon, nagdadasal po tayo para ipag-adya tayo sa mapinsalang dulot ng malakas na bagyo na ito na hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Nasaksihan natin sa ibang dako ng ating lugar, sa Cebu, ang mapinsalang mga bagay na ito na pagtitingnan natin, malaundoy, o yung pagragasa ng mga troso sa pangunahing daan ng Negros na nakita natin nung araw na nangyari sa Quezon. Mga bagay na paulit-ulit na nangyayari. Ngayon, ang magliligtas lang talaga sa atin na patuloy ang mga bulubundukin ng Cordillera, ng Caraballo, at ng Sierra Madre. Na ang problema natin dahil sa pera, minimina yung ating batong bakal. Napakaraming mga mina na hindi naman talaga nagdadala ng malaking kita sa gobyerno. Katiting lang yung tax ng mga yon. Mas malaki yung kita ng mga negosyante at mas malaki ang pinsala pagdating sa buhay ng mga tao. Sa mga pangyayari nito, makita natin, walang magagawa yung pera. Yung mga mayamang politiko mapagsamantala lang ang makaalis ng Pilipinas. Pero yung mga tao na ordinaryo, masasalanta. Kaya nga, dito makita po natin, napakahalaga na panghawakan natin yung ating pananampalataya. At walang ibang daan para sa kaligtasan kundi pahalagahan natin ang mga nilikha ng Diyos. Di ba po huli ang lahat? Kailangan natin ang kahoy, hindi natin kailangan putulin yung bundok. Pwede namang mag-commercial logging. Pwede ka magtanim talaga ng puno sa kapatagan. Hindi putulin mo yung kagubatan. Kasi ang hirap magpatubo ng puno sa gubat at sa bundok. Ang mga bagay na yan, kung gagawain lamang talaga ng mga nanunungkulan sa atin ng matapat, napakalaming kabutihan ng pwedeng idulot sa tao. Imagine niyo po yung 1.7 trillion na nilustay ng ilan. Napakaganda sana ng Pilipinas. Kaya nga, yan po yung napakalaking hamon sa bawat isa sa atin. Bagamat nangyari na yung mga bagay na nangyari, hindi pa rin po huli ang lahat. Pwede magsimula. Magandang tingnan natin
Sa gitna ng panahon na ito na parang lahat gusto bago, gusto maunlad, sana ang isipin natin maging makadiyos. Huwag mangyari na yung mga bata, ngayon makakagulat, kinukwento ko sa inyo. May tinanong ako, anong pangarap mo? Ang sagot ng bata, gusto ko po yumaman. Pag inisip niyo po, bakit ganun yung sagot ng bata? Kasi yun ang naririnig niya. Kasi yun ang nakikita niya. Siguro sinasabi din ng iba, mahalaga yumamang ka para lahat ng gusto mo, mabili mo, masunod mo. Ilapit natin at ibalik ang realidad na yan at kahalagahan ng tao bilang mga templo ng Diyos. Walang ibang magpapaunawa at magmumulat sa gitna ng mga pagsubok at mga kinakaharap natin sa buhay, kundi ang ating mga pamilya pa rin. Naituro natin ang kahalagahan ng pag-ibig sa Diyos. Naituro natin ang kahalagahan ng katapatan sa kapwa, sa mga pananagutan. Ituro natin yung pagmamahal. Hindi mga pagkukunwari. Hindi gamitin yung mga bagay na sabi mo pa malasakit pero nagsasamantala. Kundi talagang tumulong, talagang dumamay. Kaya nga po, sa gitna ng nagbabantang kalamidad na ito, nandyan pa din. Ang dami pa ring biyaya ang Panginoon na pwede nating kilalanin para tayo makapagbahagi. At kung sakali man na nandyan na magpatuloy na hindi magiging mapaminsala na lubos ang bagyong ito na darating. Dahil nakita po natin lumiit, pero sana bumagal at lahat. Hindi po yan dahil mas mahal tayo ng Diyos. Mas binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon na maging instrumento ng kabutihan sa ating kapwa. Lalong-lalo na sa mga kapatid natin na napinsala sa Cebu. Kaya nga meron po tayo mamaya after communion na second collection para doon. Isipin po natin, ilang beses ko nang binabanggit yan sa mga sermon kung nung mga nagdaang mga linggo, yung mga lindol na yan, yung mga pagbaha na yan na parang ang hirap isipin na nakikita natin na dagli-dagli nangyayari sa ibang lugar. Kung sa atin din mangyari, parang napakahirap. Kaya nga po, araw-araw, lagi tayong magpasalamat sa Panginoong Diyos. At tingnan natin, paano talaga nananahan sa atin ang Panginoon. At tunay na tayo'y templo ng Diyos kung nararamdaman ng ating kapwa ang pananahan ng Diyos sa atin, sa ating kabutihan, sa ating malasakit, sa ating katapatan, sa ating pagiging kapwa. Sa bawat pagdadasal po natin, hilingin natin yun sa Panginoon. Dagdagan niya yung pag-ibig sa ating puso. Liwanagan lagi niya yung ating pag-iisip. At sa gitna ng mga pagsubok at alalahanin sa buhay, lumawak ang puso natin sa pag-ibig. Upang katulad ng Panginoon, maging kalugod-lugod na templo tayo ng Diyos.